Una, yung salitang akin. Ang daming nalilito sa salitang akin, katulad. Pangalawa, yung konsepto na indubio pro reo. When in doubt, rule in favor of the accused. Ang mga issue, maiintindihan nyo kaagad kapag inisip nyo yung salitang akin tsaka indubio pro reo. Pero, hindi po rules of court ang mananaig sa issue na yan. Dahil akin lamang sa preliminary investigation. So when in doubt, kung i-apply natin ang rules of court or hindi, dapat hindi. Ang i-apply natin ay ang konstitusyon. Because this is already akin to a criminal prosecution. Ang masusunod lang po na rules strictly ay ang konstitusyon at suppletory lamang ang rules of court. The Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Meaning, hindi naman siya trial. Pero pag akin na siya to a trial, mini trial sa kanila, yan. No? Ibig sabihin, trial na yan. Bawal na yan. Wala silang jurisdiction. Therefore, it is fatally flawed. Defective siya. Then, pwedeng iakyat sa Supreme Court to for lack of jurisdiction. When in doubt, rule in favor of the accused. Every time, pinipilit po ang rules of court o kaya ang iba pang rules that is not applicable in strictissimi juris or juris, no? What will strictly apply only is the Constitution, Article 11 tsaka Article 3 Bill of Rights, no? Yan lang ang strict nating i-apply. Uulitin ko, pag nagmumukha ng criminal prosecution yan. Indubio pro reo. Pag nagmumukha ng trial, bawal na yan. Pag sinabi naman nilang preliminary investigation lang to, hindi pa pwede mag-cross-examine. Indubio pro reo. Pwede na mag-cross-examine dapat. Bakit? Because it's in favor of the accused. Every time may duda, i-apply ang konstitusyon in strictissimi juris and ignore other rules, always in favor of Sara, who is now an accused, is in jeopardy, and alam naman nating kakasuhan nila. Pero itong impeachment, para sa akin nga, i-dismiss nyo na o ituloy nyo na, sabi nga ni Attorney Ferdy. Kasi kung merong reasonable certainty of conviction sa Senate, iakyat nyo na. At kung wala naman, itigil nyo na para po sa taong bayan.